Samusta? This is Lupon, and welcome to Anime Database PH. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin na itong video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring hindi para sa lahat. Dahil paniguradong marami tayong mababanggit dito na mga pangyayari sa manga na hindi pa naipapakita sa anime. So dito pa lang, sinasabi ko na maglalaman ang video na to ng mga spoiler na maaaring hindi mo pa gustong malaman. So hanap po muna siguro tayo ng ibang mapapanood. Para naman sa mga gustong magpatuloy, balayatiin ko nga sa 3 parts tong topic natin na to. Dahil medyo may kahabaan talaga. Bale itong una nga ay nakapokus kay Eren at sa pagkatao niya. Yung ikalawa ay tungkol sa pinakaunang shifter o yung Founding Titan. At sa ikatlo ay ang teorya ko sa magiging katapusan ng Attack on Titan base sa tatalakayin natin sa dalawang nauna. Muli, spoiler alert. Simulan na natin. Para mas maintindihan, balikan muna natin sandali itong pagkabata ni Eren. Tulad ng pagkakaalam nating lahat, brutal na kinain nga lang isang Titan, tong nanay niya, na syempre ay naging sanhi nga para rito kay Eren na isumpa ang lahat ng mga Titan. At ipinangako sa sarili na uubusin niya ang lahat ng mga to. Dahil dito, sumali nga siya sa Survivor at sa di kalaunan ay nadiskubre niya nga may kakayan siya maging Titan. Matapos ipasa yon sa kanya ng tatay niyang si Grisha Yeager. Nasa kalagitnaan nga ng kwento ay mabubunyag na yung Titan na yon na nasa katawan niya ay ang pinakamalakas. Ang Founding Titan mismo o ang kapangyarihan ng kauna-unahang Titan. Pero bakit nga ba parang biglang nagiba tong si Eren 4 na taon matapos niyang madiskubreng nasa kanya ang Founding Titan? Bakit parang nawala na ata to sa sariling katinoan? To the point na kinakausap na nito minsan ang sarili. Nakaya na nitong pumatay ng mga inosente. Nawala na itong pakialam kung mamatay ang mga kasama niya o kahit pa mismo ang mga sarili niyang kaibigan. Ano nga bang nangyari dito? Sa totoo lang, nagsimula nga ang pag-iba ng ugali at pananaw nito noong araw na mahawakan niya ang kamay nitong si Historia. Bale dahil nga wala siyang royal blood, wala siyang sariling kakayahan na ma-access ang kapangyarihan o memorya ng Founding Titan at ng huling mga humawak dito. So kailangan niya nga may mahawakang Eldian na may royal blood o yun nga direktang kamag-anak nitong mga Prits na makapagpapaliwanag kung bakit niya na-activate yun nung mahawakan niya yung kamay nitong si Dyna Prits na may royal blood nga. Bali nung oras na mahawakan niya nga tong kamay na Historia ay pumasok lahat sa isipan niya ang memorya ng mga huling humawak sa Founding Titan na mismong sandali nga kung kailan pa nagbago si Eren. Isang example nga nito ay nung tinawag nitong mga kalaban ang mga nasa kabilang dulo ng dagat kahit pa hindi pa siya nakakatungtong dun. Kaya oo, bago pa man natin makilala tong Eren na nasa Marley, nagbago na nga to doon pa lang sa eksena sa karagatan. Ang mismong karagatan na noon nga ay pangarap niyang makita. Subalit nung makarating na nga siya doon ay wala na siyang pakialam. Basta ang nasambit na nga lang nito ay kung mapapatay kaya nila ang mga kalaban nila doon, ay magiging malaya na kaya sila. Dito naman tayo sa parte kung saan nakatungtong na nga tong si Eren sa Marley. Bale dito, natunghayan nga natin ang tuluyang pagbabago nito. Unang-una, hindi na nga ito makikitaan ng kung anong emosyon. Wala na itong pakialam sa iniisip ng iba. At kung ano-ano pang mga bagay na hindi mo maiisip na magagawa ng isang matinong tao. Na umabot pa nga sa puntong kailangan siyang ikulong nitong mga kasama niya sa Survivor. Dahil sa mga hindi katanggap-tanggap na aksyon nito sa Marley. Sa isang punto ng kwento, mabubunyag nga na itong si Eren ay nakikipagsabuatan sa kapatid nitong si Zeke sa buong pamamalagi nito sa Marley. Although marireveal nga na alam nitong mga taga-Paradise yun dahil lihim na nakikipagtulungan nga sa kanila itong si Zeke. Pero dahil sa mga naging aksyon nga nitong si Eren sa Marley, kinailangan ngang ikulong at paghiwalayin tong magkapatid na hahantong nga sa pagkakabuo ng mga Jaegerist o yun yung mga sundalo ng Paradise o yung mga kaalyado nila na sumusuporta dito sa dalawa. Bali gusto nga ng mga to na gamitin ni Eren ang Rumbling para muling itaguyod ang Eldian Empire. Dahil dito magkakaroon nga ng division sa militar ng Paradise
Nahahantong sa pagkakamatay ng ilang matataas na opisyal kasama si Commander Sackley at Commander Pixis. Subalit habang nagkakagulo nga ang mga to, malalaman nga natin ang tunay na intensyon nitong magkapatid. Bala itong si Zeke nga ay gustong gamitin ang kapangyarihan ng Founding Titan para isakatuparan ang kagustuhan niyang mawala na ang lahi nilang mga Eldian sa mundo. Though hindi sa iniisip mong paraan. Ang gusto nga nitong si Zeke ay magamit ang Founding Titan para alisan ng kakayahan ang lahat ng Eldian para magkaroon ng anak. Sa paraan na to, unti-unti nga silang mabubura sa mundo. Kumbaga sila na ang magiging huling henerasyon ng mga Eldian at magiging payapa na nga ang mundo dahil hindi na nga rin magkakaroon ng mga Titan matapos nilang tumandang lahat at mamatay. So yes, all this time may naisip ng solusyon tong si Zeke para mawala ang lahi nila nang hindi gumagamit ng malawakang karahasan. At ang buong akala nga nitong si Zeke ay ganun rin ang kagustuhan nitong si Eren matapos nitong makapagkasundo sa kanya sa plano na yon. Pero nagkamali nga siya. Matapos mabaril nitong si Gabi si Eren na nakapugot nga sa ulo nito. Nagawa nga saluhin nitong si Zeke yon sa mga palad niya na nagresulta nga para ma-activate tong kapangyarihan ng Founding Titan. Pero bago nga ipakitang muli yun, nagkita nga muna ulit tong si Eren at Zeke sa loob ng PATS o yung Unknown Land. Dito, sasabihan nga nitong si Zeke si Eren na hilingin dito kay Ymir o ang tunay na Founding Titan na alisin na nito ng kakayang magkaroon ng anak, ang mga Eldian. Subalit ibubunyag nga nitong si Eren na wala siyang balak na gawin yun. Na ginamit niya nga lang tong kapatid niyang si Zeke para makapunta siya dito sa PATS at makaharap ang pinagmulan ng mga Titan na si Ymir. Bago hiniling nga dito sa Founding Titan na pakawalan ang milyong mga Titan sa wall o yung rumbling nga na kayang dumurog sa mundo. Subalit hindi nga siya pinakinggan nitong si Ymir. Matapos nun, ibubunyag nga nitong si Zeke na siya na ngayon ang nagtataglay sa kapangyarihan ng Founding Titan. Matapos ipagkatiwala sa kanya to ni Ymir at sinusubukan niya nga lang ang katapatan nitong kapatid niya. Bale nakumbinsi na nga nitong si Zeke si Ymir na ibigay sa kanya ang kapangyarihan dahil may dugong bughaw nga siya mula sa nanay niyang si Dynaphrids at itong si Eren ay wala. Dahil sunod-sunuran o parang alipin nga lang tong Ymir sa royal family mula pa nung unang panahon. Si Zeke nga ang mas pinaburan nito. Dahil dito, sinubukan nga nitong si Zeke na ipakita kay Eren ang nakaraan para baguhin ang kaisipan nito na iniisip nitong naimpluwensyahan nga ng tatay nila. Na masama nga raw to at pareho silang sinubukang palakayin sa maling pamamaraan. Pero itong si Zeke nga mismo ang nagulat sa mga nasaksihan niya. Dahil doon, isa-isa niya nga nasaksihan sa memorya nitong si Eren ang katotohanan na nagsisisi tong tatay nila sa pagkukulang sa kanya at sinusubukan nitong maging mabuting ama dito kay Eren. Kasabay din nito, nasaksihan nga nitong si Zeke ang tunay na kakayahan ng Attack Titan. Yes, ng Attack Titan mismo at hindi ng Founding Titan. Ang makapaglakbay sa nakaraan at manipula ang mga desisyon ng mga nakaraang nagmay-ari nito. Medyo nakakalito nga ito sa una pero susubukan kong ipaliwanag sa inyo. Bale dito nga sa pangyayaring to, nakita nga nitong si Zeke ang mga nangyari sa nakaraan at kung paanong minamanipula nitong si Eren mula sa hinaharap ang mga desisyon nitong tatay nila. Yes, ito nga ang tunay na kakayahan ng Attack Titan. Ang ma-access ang memorya ng lahat ng hawak dito. Kahit pa yun sa mga hinaharap. Bale ito nga yung makapagpapaliwanag kung bakit biglang nabanggit nitong si Eren Kruger ang pangalan ni Mikasa at Armin. Kahit pa wala siyang idea kung sino talaga ang mga yon. Sa katunayan, nung panahon nga na to ay hindi pa pinapanganak ang mga to. Maging si Eren mismo. Pero dahil nga sa kakayahan nitong Attack Titan na ma-access ang isipan na nagmamay-ari nito sa hinaharap, nagawa ngang manipula nitong si Eren mula sa hinaharap ang mga desisyon nitong sila Eren Kruger. Maging ang tatay niya mismo na si Grisha. Sa katunayan, na-reveal nga dito na si Eren mismo ang nagdesisyon na nakawin nitong tatay niya ang Founding Titan mula sa royal family. Dahil nung araw na pumunta nga tong si Grisha sa chapel ng mga to, ang plano lang talaga nito ay humingi ng tulong sa mga to. Dahil inaatake nga ng mga Titan ang wall. Subalit ipinakita nga dito kung paanong nagawang kausapin nitong si Eren sa isipan tong tatay niyang si Grisha. At sa pilitang ipinagawa nga dito ang kagustuhan niya. Bale tumanggi nga tong tatay niya na patayin tong mga miyembro ng royal family dahil doktor nga raw siya na sumasagip ng buhay. Kaya hindi niya nga raw kayang pumatay. Subalit sa uli, nagawa nga ma-brainwash nitong si Eren ang tatay niya.
At isinakatuparan nga nito ang kagustuhan. Pinagpapatay nito ang royal family at matagumpay na nakuha ang founding titan mula sa mga to. Matapos nun, ipinakitang umiiyak nga tong si Grisha na sobrang ikinagulat nga nitong si Zeke dahil nagawa rin siyang makita nito at nagawa pang yakapin. Bale humingi nga ito ng tawad sa kanya at sinabing nakita niya nga raw sa memorya sa hinaharap ni Eren ang lahat ng mangyayari at hindi nga matutupad ang kagustuhan nitong si Zeke dahil ang mangyayari nga raw ay ang kagustuhan nitong si Eren at napakalagim nga raw nun. Pagkatapos nun magbabalik nga ang eksena dito sa Pats kung saan naroon pa nga rin itong tatlo. Bale mabilis ngang hiniling nitong si Zeke sa founding titan na isa katuparan ang kagustuhan niya. Pero bago pa nga nito tuluyang magawa yun, ay hinabol nga nitong si Eren to. At mahigpit na niyakap. Sa pagkakataon na to, muli nga magpapakita ng emosyon tong si Eren. At hiniling nga dito na tulungan nga raw siya sa ninanais niyang mangyari. At yun nga raw ay ang wakasan, ang mundong to. Subalit sinabi rin ito na hindi niya nga raw pipilitin to na gawin yun. Dahil hindi raw alipin o Diyos tong si Ymir, kung hindi isang tao lang din na may kalayaang magdesisyon para sa sarili. So pinapapili niya nga to kung anong mas gusto nito, manatili sa patsabang buhay bilang isang alipin o ang tulungan siya nito sa pinaplano niya upang tapusin na ang lahat. At sa isang iglap nga ay babalik sa kasalukuyan ang eksena kung saan napugot nga ang ulo nitong si Eren. Yes, lahat ng eksenang yon sa loob ng Pats ay isang kisap mata lamang na nangyayari sa labas nito. Kumbaga kahit ilang libong taon ang lumipas sa loob ng Pats ay maaaring isang kisap mata lamang yon sa realidad na isa nga sa mga clue sa maaaring pagtatapos nitong Attack on Titan. Obviously nakinig nga tong si Ymir kay Eren at isinakatuparan ang kahilingan nito na sinundan nga ng paglabas ng milyong-milyong mga Titan mula sa wall. Napapatay nga sa milyong-milyong ding buhay sa labas ng Paradis.